Good morning po sa inyong lahat. At ito naman po ako, nagbabalik po ako sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyo dyan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Ang Mindanao daw ay para daw kay Duterte. Tignan natin. Para daw kay Duterte, kay Digong. Kasi ilang dekada po daw sila dyan sa Davao. Kaya lumalaban po uli si Duterte ng pagka-mayor sa Davao kasi ayaw niyang mawala sa kanya ang Davao. Kaya gusto niya raw siya ang manalo. Kaya ang ginawa niya, si Baste pinababa niya, ginawa niyang vice mayor at si Digong ay siya ay maging isang mayor. Kasi po, kung sakasakali pong mamamatay si Digong, eto na nga po, gusto niya ang papalit ay ang vice mayor. Di ba? Ganyong kagahamay, ang tanda-tanda na, ganyan kagahamay ang mga Duterte sa kapangyarihan ng gobyerno. Gusto nila sila lagi ang mananatiling sa kanila ang Davao. Kaya nakatapat siya. Sinograles na ang lalaban yata. Nograles na ang lalaban ng mayor, kaya malakas si Nograles, kaya nakakanda hagulgul si Duterte na ayaw niyang mawala sa kanya ang pwesto ng Davao. Diba? Ngayon nakatikim siya, para bang karma. Lalaban itong mga, kung ako lang nasa Davao, boboto ko yan mga Nograles. Alam niyo ba, ang mga Nograles napakaganda magpatakbo ng bayan. Katulad dito sa amin sa Montalban, ang mga Nograles si Nograles dito, si Fidel Nograles, napakagaling. Ang husay niya magpatakbo ng bayan ng Montalban kasi si Nograles ay isang congressman. Kaya binoboto namin siya, gustong siya ng taong bayan na si Nograles ay mag-iisang Nograles talagang mag-iisang congressman dito sa lungsod ng Rodriguez, Montalban, Rizal. Tingnan nyo, kung hindi pa naman sakin sa kapangyarihan, ayaw niya mawala sa kanya ang Davao kasi ang mga drug lord na handyan sa Davao. Kaya gusto niya kumita uli ni Digong ng kanyang pagka-alkade kasi napakawalang hiya niya pagka ay naging mayor ng Davao. Kasi sakim, sugapa sa kapangyarihan, pahagulgul pa doon sa iyak pa doon sa taong bayan habang nagsasalita kasi nagmamakaawa sa mga taong bayan. Pero pagka nang nanalo, I hate drug, pero ang kanyang mga tauhan puro mga drug lord. Diba? Dahil nakita ko sa picture doon kay Ken Garcia, panoorin nyo yung kay Ken Garcia, ang lahat ng mga nakipaglabing peto si Sara Duterte. Kaya tama yung mga sinasabi ni Senador Trillanes na itong si mga Duterte ay protector ng mga drug lord. Kaya sila ay kumikita ng malaki. Kaya nga ayaw nga isiwalat yung yung kanyang salary sa bangko. Para hindi makita. Pero kung hindi pakikita niya, siguradong totoong talaga na itong si Duterte, yung matanda na drug lord talaga. Kaya ang buong Pilipinas ay nabudol talaga. Kahit yung mga matataas na may katungkulan, hindi nalalaman. Ngayon lang nilang nalaman ito ng
nang mawala na siya sa kapangyarihan doon sa pagka-presidente. Ako, nagulat din, nabudol din ako ni Digong. Nabudol din ako. Kasi akala ko napakaganda lang kanyang pamamalakad. Pero para sa likod pala yun, protector pala siya ng mga drug lord. Hindi karapat-dapat siya maging isang presidente o maging mayor. Kamukha nito, yung anak niyang si Inday Sara. Sige nga, paano natin maiboboto yan si Inday Sara? Si Inday Duterte. Paano iboboto yan mag-isang president, vice president, o lalaban sa ng presidentes ng Pilipinas? Laglag na tayong lahat. Kasi parang may topak, may something sa utak. Saka na ba lang nakakita ng vice president ng may laslas dito, lumilipat yung kanyang mga yung kanyang mga sugat sa leeg. Pagkatapos ngayon dito sa braso, tapos ngayon yung kanyang kanang braso may tali na. Nakakahiya. Siyempre dapat diyan kung si Sara ay talagang ano man mangyari sa kanya, di ba dapat iyan ay inuusig, tinitignan ng taong bayan. Tapos ang kanyang security 458. Di ba? Dapat iyan ang pinagmamasdan ng taong bayan na tinitignan na itong mga 17 na ito. Hindi nila alam kahit na anong ginagawa ng vice mayor ay vice presidente, hindi nila pinapansin. Ganun lang sila, oo lang sila ng oo. Di ba? Saka nakakita ng ganun, saka tomboy. Hindi dapat siya maging isang presidente ng Pilipinas. Kung tatakbo siya sa 2028, tatakbo yan, hindi ko iboboto. Sana po wag niyong iboto ang mga Duterte dahil sila ay laglag na, wala na. Hindi na dapat sirang-sira na sila sa taong bayan. I'm sure itong labanan nito, pagka-mayor, yung si Duterte, hindi naman nanalo yan. Totoo lang. Andito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and share ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.